Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. So ang Golden State Warriors ay natanggap na ang kanilang ika-4 na sunod na talo at patuloy silang bumababa sa standings. Hindi din makakatulong na ang next 2 games sila ay laban pa nga sa Denver Nuggets at number 2 seed sa West na Houston Rockets. Napag-usapan na nga natin na ang problema ng Warriors ay nanggagaling sa rhythm ng kanilang players dahil pilit na nilalaro ni Steve Kerr ang 12 o 13 players niya. At ang resulta nga nito ay kahit mainit paminsan ng isang player ay kinakailangan niya na ilabas upang mabigyan ng lahat ng pagkakataon. Well, si Stephen Curry ay hindi sang-ayon dito. Sa palagay nga ng 2-time MVP ay dapat na maging mas predictable sila on a night-to-night basis upang magkaroon ng rhythm, upang alam ng mga players kung kailan sila maglalaro at lalabas ng court. Napakahirap nga daw kapag inconsistent ang minuto ng mga players tulad na lamang nila Kyle Anderson at Moses Moody. Trabaho nga daw ng coaches na gumawa ng mahirap na mga desisyon at trabaho nila ng mga players na gawing mas madali ang trabaho na ito. Tinanong nga si Curry ni Anthony Slater kung sa palagay niya ba ay dapat na umikli ang rotation nila dahil 13 players kaagad ang nilaro ni Steve Kerr sa first 14 minutes ng game nila. Ang sabi lang nga ni Curry dito ay mahirap ito para sa lahat. Unique team nga daw sila with unique situations. Subalit posibleng ang pagkat ng isa o dalawang players sa rotation ang sagot dito. Ganun pa man ay kailangan nga daw nila mag-adjust dito regardless of the situation bilang mga professionals. Habang si Steve Kerr naman ay nananatiling positive sa kanyang malalim na rotation. Ganun na lang nga daw talaga ang NBA. 4 games ago nga daw ay lahat masaya at nasa tuktok sila at ngayon nga daw ay lahat na inis. So makikita nga natin mga kaibigan kung sino ba ang mananaig. Ang kagustuhan ni Curry at ng ilang fans na wag pilitin ng 12 to 13 man rotation o ang kagustuhan ni Steve Kerr na mabigyan ng lahat ng pagkakataon kahit na posibleng nakakaapekto na ito sa rhythm ng mga players. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Los Angeles Clippers. Sa pag-alis ni Paul George at pagkaka-injured ulit ni Kawhi Leonard ay madaming analysts ang nilagay ang LA Clippers sa labas ng kanilang top 10 best Western Conference teams. Mahihirapan nga daw itong makapasok sa playoffs o kahit sa play-in man lang. Well, kahapon ay nakita natin ang vintage James Harden. Nagtala siya ng 39 points, 9 rebounds, 11 assists with 6 3-pointers. Mga stats nga ito na ginagawa niya on a nightly basis noon. Hindi na niya ito ginagawa kasing dalas tulad ng noon, subalit paminsan-minsan ay nakikita pa din nga natin ito at talagang kakaibang talento pa din nga siya mga kaibigan. At sa kanyang pangunguna ay may positive record pa din nga ang LA Clippers sa 13 wins and 9 losses. Sapat nga ito upang makapasok ng top 8 ng West at sobrang dikit nga ng West ngayon. Ang number 3 and number 10 seed ay 2 talo lang nga ang pagitan mga kaibigan at inaasahan na magpapatuloy ito hanggang sa dulo ng season. So bawat game ay talagang mahalaga mga kaibigan. Si Harden ay may average ngayong season na 22.3 points, 7.2 rebounds and 8.9 assists per game. Hindi pa natin alam sa ngayon kung kailan ba makakabalik si Kawhi Leonard, kaya naman na kay Harden nakasalalay ang pag-ikot ng opensa na ito. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?